i-discuss natin today ay yung conscious mind, which is 5% lang natin ginagamit. Tapos yung unconscious mind, ginagamit natin ng 95%, yung subconscious mind. So ayon kay Bruce Lipton, ganito ang simpleng summary ng idea niya tungkol sa conscious at subconscious mind. Core idea, 5% lang ang conscious mind. Ito ang ginagamit mo kapag gising at aware ka. Tulad ng pag-iisip, pagdedesisyon at paggamit ng willpower. So ibig sabihin yung mga goals mo, creativity, aspiration, creativity, nanggagaling yan sa 5% conscious mind. Tsaka yung willpower mo para i-chase yung mga goals mo, di ba? Tapos 95%, ang laki na ito, subconscious mind. Ito ang automatic programs mo, mga nakasanayan, beliefs, at habits na kadalasan na program mula pagkabata. So ito kasi yung ano niya, yung idea, 'di ba? Yung 1 to 7 years old, nasa theta wave kasi yung utak natin. So yun yung susceptible tayo na ma-reprogram talaga. So passive na passive talaga yung utak ng bata dito. Tapos nakukuha niya yung mga program kagaya ng pinasa ng parents or na-observe sa parents. Tapos sa eskwelahan, sa lipunan, yung mga programming, lalo na sa television, yung mga napapanood niya. Kaya nga 'di ba sa television may PG-13, yung bawal sa ganitong edad, sa 18, mga ganyan. Kasi nga, yun yung specific na age na nakakapagpa-program sa mga bata, di ba? Tsaka, yung nag-program dun sa mga parents tsaka sa lipunan, galing pa sa ancestor natin, di ba? So, 95% yan talaga kumokontrol sa'yo. Parang nangyayari is, wala ka talagang freedom of choice or free will. Sinusunod mo na lang talaga yung program lang ng subconscious mo. Kasi biruin mo, nakasanayan, ibig sabihin kagaya ito ng culture, religion, di ba? Tapos yung mga festival, yung mga sineselebrate natin, holidays, Christmas, New Year, birthday, mga ganyan. Di ba kasama yun sa nakasanayan? Beliefs, lahat ng mga paniniwala na pinasa sa'yo, di ba? Na ganito yung definition ng success, fix lang. Ibig sabihin, fix lang yung mga definition na pinasa sa'yo. Success, tapos sabay yung magiging masaya ka lang kapag ginawa mo to. Tapos ganito lang dapat. So, kinakahon ka talaga. Tapos, yung habits. At kadalasan, yon yung mga habits na naobserbahan mo rin sa parents mo. Diba? Tapos, ginagaya mo na lang. Or sa mga tao na mostly nakakasalamuha mo most of the time. So paliwanag niya, kahit gusto mo magbago gamit ang conscious mind, yung 5%, kadalasan natalo ito ng subconsciousness, which is 95%. So it makes sense nga talaga kasi nga sinusunod mo lang yung program mo eh. Naka-install na sa'yo to, ang hirap nito labanan. Kaya nga konti lang yung percentage ng tao na nagising eh. Yung na-integrate nila yung good side at bad side nila, di ba? Tapos napapagana nila yung 5% ng conscious mind nila. So ibig sabihin nagagamit talaga nila ng full. Konti lang yung tao talaga nagising. Majority sa lipunan is nagfa-function base sa 95% na subconsciousness. Kaya nga mahirap makapag-manifest eh kasi nga kung yung yung conscious mind mo gusto ng ganitong specific, pero yung subconscious mo, kasi yung subconscious yan yung kalooban mo eh. Ibig sabihin yung habits na kagawian mo, mahirap na talaga baguhin, di ba? Di ba nga may kasabihan, old habits, mahirap daw baguhin. Kasi nga, yan eh, pattern behavior yan eh. So, babalik at babalik pa rin talaga yan at mag-show. Kaya nahihirapan yung mga karamihan tao ma-achieve yung goals nila or minanifest sa buhay kasi 95% yung nagfa-function, subconsciousness. Tsaka scattered, walang focus talaga. Biruin mo, 5% lang yung conscious mind. Oh. Halimbawa, gusto mo maging confident, pero kung may subconscious belief ka na hindi ako sapat, iyon ang lalabas sa actions mo. Totoo yan. Lalo na kung yung bata ka pa, di ba? May mga trauma ka. So kahit gusto mo maging confident, mahihirapan ka talaga. Kasi nga, yung mga patterns and beliefs mo
ng kagawian, di ba? Ang maggagalaw niyan mismo yung magre-react yung katawan mo mismo. Once naka-encounter ng similar situation ng trauma mo dati, automatic yan. Lalabas pa rin yan. Ang kahibahan lang kasi pagka nagising ka, ibig sabihin na integrate mo yung good side at bad side mo. May control ka na sa aware ka na kung ano nangyayari sa katawan mo. Hindi naman necessarily control. Actually, control na rin freedom of choice na rin yun. Kasi nga, aware ka na sa nangyayari sa katawan mo na nagre-react lang siya ng ganun. Parang ito yung pattern na naranasan ko dati. At least aware ka na. Or may dumaan sa damdamin mo, anxious ka. Or kung nga rin, nervous ka, natatakot. O kaya sa utak mo, ang daming mga worries. Aware ka na sa mga ganun. At least nakokontrol mo na siya kung ano gagawin mo. Hindi ka gaya sa mga tao na subconscious lang yung nagpa-function, 95%. At puro reaction na lang talaga. Hindi nila talaga makokontrol. Kaya nga nag-i-stick pa rin talaga ako na wala talagang freedom of choice yung tao na na hindi na-integrate yung 5% na conscious mind nila. Kasi, biruin mo, ma-overpower ka, 95%, di ba? 95% yung magkocontrol sa mo, katawan mo, emosyon mo, iniisip mo. So, implikasyon sa life, law of attraction, ang subconscious beliefs, ang tunay na nagdidikta ng reality mo. Di ba? Ang hirap, di ba? Subconscious belief, di ba? Paano kung mostly ng subconscious beliefs, limiting beliefs to na hindi ka enough, ito yung value mo, kailangan maging mayaman ka, pogi, or may napatunayan ka, number. Di ba sa social media, di ba sinasabi, makinig ka lang sa may mga napatunayan, yung mga ganyan. Parang sasabihin mo, paano yan? Wala pa akong ganito. Wala pa akong number, or wala pa akong ganitong pera sa bank account. Ibig sabihin, wala pala akong value kasi wala akong napatunayan. So parang, di ba, yun yung sinasabi sa social media, di ba? So, magiging in lacking state ka talaga, parang magiging insecure ka, 'di ba? Magda-doubt ka sa sarili mo. Kaya nga share ko sa inyo yung yung mga clip na yung mga clip na pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan at pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin. Pero hindi lahat makakabuti sa iyo. 'Di ba share ko yung ganung concept? Kasi nga para maisip nyo na subjective ang reality. Yung success na para sa kanila, na tingin nila success, is yun, sa kanila yun, di ba? Kailangan nga kilalanin mo nga yung sarili mo ng buong buo kung ano ba talaga gusto mo, ano yung meaning ng success sa'yo, di ba? Kasi dun mag-shape dun sa belief mo about yourself, di ba? Yung tingin mo sa sarili mo or paniniwala mo sa sarili mo. Kasi yun yung mag-shape sa'yo ng iisipin mo, sasabihin mo, kilos mo, tsaka mga gagawin mo, ipopursue mo sa buhay. Kaya nga merong paradox ako napanood paradox sa manifestation. Yung kunwari, merong mga tao na naniniwala sa mga bad habits. As in, totoo sa kanila yun, nakakatulong. Kuwari, pag-iyosi or pag-iinom, nakakatulong sa kanila yun kasi nga, pag nai-stress sila, pag hininto nila yun, mas magiging in their mind sila. So, magse-self-destruct sila lalo. So, depende talaga yun sa paniniwala. So, mas nag-a-adjust yung katawan nila na hindi sila magkasakit. Kasi mas magkakasakit sila kung hininto nila yung pag-iyosi tsaka yung pag-inom. So technically, wala talagang irrational decision. Everything na ginagawa ng tao is perfect. Kahit yung mga tingin mo na mali, sa tingin mo mali. Pero sa kanila, tama yun, makakabuti yun sa kanila. Kahit yung self-destruct, yung pag-iinom nila, may benefit yun sa kanila. Kahit yung mga babae or lalaki nag-i-stay sa abusive na relationship, naniniwala pa rin talaga sila na magbe-benefit sila doon kasi mas gusto nila na may kasama sila kaysa wala. Kasi kung mag-isa lang sila, umalis sila doon sa toxic relationship, mag-isa sila. So mag-i-stay na naman sila sa utak nila, tsaka sa mind nila, tsaka sa puso nila. So made-depress sila, tsaka magse-self-destruct. So mas makakasama pa rin talaga sa kanila yung sitwasyon na yon. Kaya mas pinili pa rin talaga nila na magstay sa mga toxic na relationship.
So, technically talaga, wala talagang irrational decision. Lahat talaga perfect. Kaya nga hindi mo na kailangan ikumpara yung sarili mo or ma-insecure sa ibang tao kung ano yung meron sila or anong ginagawa nila. Kasi nga, subjective nga yung reality. Maaring yung technique nila na kumuha ng maraming pera is hindi gumana sa'yo. Sa kanila lang gagana. Kasi nga, yun yung truth nila eh. Kaya nga, best talaga, mag-stick ka sa truth mo. Subjective kasi yung reality, di ba? Mag-stick ka talaga sa truth mo. Kasi ginagawa ng lipunan, i-brainwash ka talaga eh. Bobombahin ka ng mga impormasyon, tapos influensyahan ka ng parents mo, tsaka ng mga tao sa paligid mo. Na ito lang ang tama, ito lang ang tama. Ito lang yung action, tsaka mga sasabihin mo na acceptable. So, sinusuppress mo yung sarili mo, di ba? Now, imbis na pakawalan mo yung sinusuppress mo para maging successful ka, kasi yun yung truth mo, di ba? So, hinaid mo na yung kalahati ng ikaw. Ibig sabihin, hindi mo in-integrate yung kalahati mo, yung good side at bad side mo. So, ano mangyayari niyan pagka ganyan yung nangyari? Hindi mo talaga makukuha yung gusto mo, tsaka hindi ka magiging masaya. Kasi nga, di ba, nagbe-bend ka eh. Hindi ka nagpapakatotoo sa mga gusto mo eh. Hindi mo pinopursue yung mga gusto mo eh. So, ang nangyayari, yung lipunan yung sinusunod mo na program, tsaka yung mga kultura, habits, tsaka mga pinasa sa'yo, which is papasok yan doon sa 95% na subconscious. Yan kasi yung prenogram. Kaya nga mapapansin mo sa lipunan, di ba? Unti lang talaga yung mga nagigising, baka nga 5 to 10% lang yan eh. Sa totoo eh, ganun kababa talaga. Mahirap talaga yung mahirap makahanap talaga na maraming gising. Mostly talaga is tulog. Tsaka yung pina-follow yung program ng lipunan, yung subconsciousness, di ba? Biruin mo naman, 95%. So, implication sa life, law of attraction. Ang subconscious beliefs ang tunay na nagdidikta ng reality mo. Di ba? So, ibig sabihin, yan yung ma-attract mo sa buhay mo, yung mga subconscious beliefs mo, di ba? Dahil yan talaga yung ikaw, yung pagiging ikaw, yung subconscious belief mo. Di ba? Kaya nga yung mga napipilitan lang sa ginagawa nila, hindi sila masaya, tsaka hindi nila nakukuha yung gusto nila. Ganun yung nangyayari. Kasi nga, sinusunod na lang nila yung program ng lipunan eh. Para magbago ang buhay mo, kailangan i-reprogram ang subconscious. O ito, napakahirap na ito gawin, di ba? Kailangan baguhin mo yung i-reprogram mo yung subconscious. Nakalagay, through repetition habits. So, kailangan madali ito sabihin madali ito sabihin, pero mahirap to gawin. Ang formula kasi nung ginawa ko to, nung nagising ako, na-realize ko parang may mali. As in, nagkulong talaga ako sa kwarto. Now, maaaring gumana sa akin, pero sa'yo hindi. Pero, ang unang step talaga is kagustuhan mo talaga. Ibig sabihin, may nape-perceive ka na parang may mali. Ba't parang paulit-ulit lang nangyayari? Tapos, ang gagawin mo dyan, mag-a-isolate ka. Ibig sabihin, magde-deprogram ka. Yung mga paniniwala mo, tatanungin mo na sa sarili mo mismo. Tatanungin mo yung sarili mo, ito ba mga pinapaniwalaan ko, ginagawa ko, may benefit ba talaga ako o sumusunod lang ako? Kaya nga sinasabi ko sa inyo lahat pwede mong paniwalaan, lahat pwede mong gawin, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. So, para magising ka, ang focus mo niyan talaga, sarili, self, para kumonekta ka nga sa sarili mo, di ba? Kay God. Para ma-integrate mo yung good side at bad side mo. So, kailangan mo talagang mag-isolate dito. As in, ginawa ko dati, hindi na ako nanood ng TV. Actually, art of letting go nga yung ginawa ko eh. Kasi nag-isolate ka. Nagkulong ka lang sa kwarto mo, tas ang dilim. Tapos, nilet go mo na lang. Yung parang hinayaan mo na lang yung unang phase lang yun deprogramming nga, di ba? Tapos manonood ka na ng mga tingin mo makakabuti sa'yo. Yun yung sinasabi nila na unti-unti ka na nagigising, na inaayos mo na yung buhay mo. Diba? Yun talaga yung meaning ng born again. Hindi yung religion na born again, diba?
I-reprogram, ayan, repetition. Tsaka yung mga fear mo na dating inaakala mo na hindi mo kaya, gagawin mo. Kasi once na ginawa mo na siya ng unang step, mapapansin mo, buhay pa naman ako, nakakakain pa ako, tsaka nakakahinga. Nagagawa ko pa rin naman yung mga gusto kong gawin. Wala namang nangyari. Kunwari, kumausap sa stranger, o kunwari, pumunta sa abroad, o kunwari, mag-mall mag-isa, o kumain sa restaurant mag-isa, manood ng sine mag-isa. So, mostly talaga, mag-isa mo gagawin. Parang challenge mo sa sarili mo talaga. I-overcome mo yung mga anxiety mo tsaka mga fears mo. Tapos environment. Ayan, ang laki talaga ng impact nito. As in, dahil fed up ka na talaga sa mga paulit-ulit na nangyayari. Parang gusto mo nang umalis sa lugar mo, di ba? Or yung pinag-i-stayan mo, lalo na pagka toxic yan. Maraming mga taong negative. Kasi nga, di ba sa lipunan, 90% yung mga nag-ooperate through program ng subconsciousness. So malamang namumuhay yan sa fear, tsaka survival, na competition, mag-build ng ganito, yung value nila nakabase sa external, hindi sa self mismo. So mangyayari niyan is napapaligiran ka ng mga tao sa paligid mo na ganito. So mahihirapan ka talaga mag-program kasi kada labas mo ng bahay, charan, sila makakausap mo. Tapos yung parents mo, ganun din, kapareho rin ng kapitbahay mo. Iba lang ng katawan, di ba? Yan talaga yung meaning ng parang yung sa Matrix, Mr. Smith. Kahit saan ka magpunta, nandyan si Mr. Smith. Now, pwede ka rin maging Mr. Smith, di ba? Pwede ka rin hindi maging si Neo. Kasi kung pinili mo si Mr. Smith, ibig sabihin yung program ng lipunan or yung subconscious programming, magiging Mr. Smith ka rin. Kaya nga yung paradox nga ni Mr. Smith, sinasabi ni Mr. Smith sa Matrix, di ba kay Neo, hindi ka naiiba sa akin. Wag mo na kasing labanan. Wag mo nang labanan. Si Neo kasi, feeling niya kasi chosen one daw talaga siya. Sa totoo, wala naman chosen one. Lahat tayo isa lang talaga. So, yung dark side ni Neo, hindi niya pa rin in-embrace. Kaya nga paulit-ulit na dumadating si Mr. Smith para ipamukha sa kanya na siya rin si Mr. Smith. Na hindi niya in-embrace yung evil side niya, di ba? Yun lang naman yun eh. Yun yung paradox nung Matrix na movie. Actually, panoorin niyo yun. Marami kang matututunan dun kung i-decode mo yun. Actually, kaya ko i-decode yun. Sa totoo lang eh. Yun talaga yung nun. Kaya kahit saan siya pumunta, di ba? Tapos, isa dito, emotions. Yan, ito pa. Yung emotion mo, subconsciousness. Lahat talaga na nararamdaman mo is na-observe mo lang yan sa ibang tao. Kuwari, yung na-reject sa trabaho, umiiyak. Hindi mo kailangan umiyak. Nakita mo lang yan eh, ginaya mo lang nung bata ka. So kuwari, may iniwan na bata dyan, tapos may umiyak. Or yung break up ng karelasyon, umiyak, na-depress. So mostly talaga ng emosyon mo, hindi rin talaga galing sa'yo. Program lang na pinasa sa'yo na na-observe mo. Ganun ka deep, di ba? Tatanungin mo, kahit nga yung fear, yung takot eh. Sino ba namang nasa tamang conscious na utak, di ba? Magkakaroon ka ng fear. Tapos, biruin mo, kakausap ka ng stranger. May nakakatakot ba makipag-usap sa stranger? Kasi tinatest ko yan eh. Kinakausap ko talaga yung mga stranger. Tapos yung ibang mga stranger, natatakot din. So kahit confident ako, yung fear nila sa utak nila, hindi kami makakapag-connect ng friendship, 'di ba? Kasi kailangan may mag-umpisa, 'di ba, para magkaroon ng friendship. Now lahat naman mag-uumpisa sa stranger, 'di ba? Oh, bakit ganun? Bakit takot ka? Kinakausap ka lang na matino, 'di ba? Ibig sabihin, yan yung mga limiting beliefs saka yung mga fear mo sa utak mo, 'di ba? Pati yung pagiging mahiyain. Actually, mahiyain dahil yan siya shamings eh. Kaya ka nahihiya, ayaw mo ilabas yung totoong ikaw kasi nga takot ka sa judgment tsaka sinishame ka ng mga tao sa paligid mo. Yun lang naman yun eh. Mangyayari yan simula nung bata ka pa. 'Di ba? 1 to 7 years old.
yan yung susceptible talaga yung utak mo, as in passive na passive talaga, open. Nasa theta state yung utak mo niya, napakadali mo talagang i-reprogram. Ang mahirap pa nun, ang hirap talaga mag-deprogram. Lalabas at lalabas pa rin yan. So, sunod dito, hindi lang puro isip, kundi consistent behavior at bagong patterns. O yan nga yun, deprogram, di ba? Papalitan mo na yung mga bad habits mo tsaka mga paniniwala mo ng bagong habits tsaka paniniwala. Which is, ang focus pa rin talaga yung makakabuti sa'yo, di ba? Kaya nga, hindi talaga ako nagbe-bend sa isa kong formula eh. Self-focus lang talaga eh. Tsaka pagmamahal sa sarili. Yan lang talaga yung makakagising sa'yo eh, sa realidad na to eh. Tsaka madideprogram mo yung subconscious mind mo kapag nag-focus ka sa sarili. Pansinin mo yan, pag nag-iisa ka parate, di ba? Kunwari, nagsolo ka. So, wala ka ganong nakakausap na tao. So, naoobserbahan mo lang yung mga bulong sa utak mo. So, ang nangyayari is, nare-realize mo na, wala namang ibang tao sa paligid ko. So, saan nga gagaling to? Yan yun. Yun galing sa program na nakuha mo simula bata ka pa. May bumubulong at bumubulong. Kahit nga ako, gising na ako. Although less na lang siya. Siguro mga 1-3 per kada Pero mostly naman nasa present naman ako eh. Kaya nga nagagawa ko tong video na to ng walang eh. Kasi tuloy-tuloy lang siya, 'di ba? Hindi nga rin ako nagka-cut, sa totoo lang din eh. Yung nagka-cut pag gumagawa ng video, tuloy-tuloy lang. Kasi nga focus ko nga lang present, pero meron pa rin talaga 'yan. Kaya nga the best talaga magsolo ka eh. Pag nagsolo ka talaga, lahat ng mga nararamdaman mo, iniisip mo na dadaan sa utak mo, hindi talaga yan sa'yo. Hindi talaga sa'yo yan. Yan yung mga programming mo na beliefs, tsaka yung mga limiting beliefs. Most of the time pero meron naman ding ibang sa'yo Ibig sabihin niya na yung conscious mind mo na bumubulong, mukhang ito yung tamang gawin. Or yung bulong ng gut instinct mo na nanggagaling sa another na ikaw, na sinasabi na ganyan na ito yung makakabuti sa'yo. Kaya nga paniwalaan mo yung gut instinct mo eh. Kahit nga yung subconscious mo, paniwalaan mo rin din talaga eh. Kasi pag nakaramdaman ka ng fear, anxiety, ibig sabihin, danger yun. Totoo yun. Kasi pag tinuloy mo pa, magiging awkward din yung ibang tao. Kasi may time na ganyan, di ba nga, kwento ko nga sa inyo, in-overcome ko nga yung fear ko eh, anxiety, nag-approach nga ako ng mga tao, di ba? So, ang ginagawa ko doon is, pag nakaramdam ako ng off na vibe, minsan tinutuloy ko, alam mo nga nangyayari, same din, ganun din, i-reflect din niya, pabalik. Pero pag confident ka, although ayaw sa'yo, pero, nakikita mo yung vibe na hindi siya off, tsaka parang kalmado lang talaga siya at respectable. So, kailangan talaga, i-test nyo talaga. Kailangan nyo umalis sa comfort zone nyo. Mostly na mga nagigising na tao, ito lang tip yung mga tao na may kagustuhan talaga. Ibig sabihin, inner awareness na parang may mali talaga sa lipunan. Tapos sabay, magsosolo ka na lang. Pag nagsolo ka kasi, dun mo marirealize yung mga iniisip mo, nararamdaman mo. Tsaka yung mga nagde-deprogram ka rin at the same time. Meaning ng deprogram is binabawasan mo yung mga na-absorb ng utak mo. Actually, mahirap nga yun di ba? Kasi pag nagsolo ka, ang kasama mo lang talaga yung utak mo, di ba? Sarili mo. Tsaka katawan mo. Yun lang talaga yung kasama mo. Walang iba. Tapos kung hindi ka naman din kumilos, kawawa ka, di ba? Wala rin tutulong sa'yo. Ikaw lang din talaga mag-isa. Tsaka, hindi ka rin napapasukan ng mga bagong program galing sa ibang tao. Which is, naman din talaga, parang expected. Parang predictable yun yung word. Predictable talaga yung program na ipapasa sa'yo ng mga tao. Marirealize mo na predictable. O ito na naman, yun yung mundane conversation, di ba? Ito na naman, napagdaanan ko na to dati. Sawa na ako dito sa ganito. Parang mga
pinagsasabi na itong tao na to, mga wala namang kwenta. Paulit-ulit na lang, di ba? Tapos wala ka pang self-benefit, kagaya ng chismis sa kapitbahay. May benefit ka ba dyan? Wala naman, di ba? Tapos yung pag-uusapan na ibang tao, hindi idea para umasenso, di ba? Or another idea para sa creativity. Hindi yan yung mga pinag-uusapan, di ba? Mostly yung pinag-uusapan either tao or chismis or mga walang kwenta, 'di ba? So bottom line, hindi sapat ang gusto mo lang conscious. Kailangan aligned ang nakasanayan mong paniniwala at behavior subconscious. Kasi ito talaga yung core, yung subconscious eh. Oo nga, gusto ng conscious mind mo na na i-pursue yung gusto mo, may limiting beliefs ka. Nako, salungat, 'di ba? Hindi ka pa nag-i-start, hinadlangan ka na ng iniisip mo tsaka ng kaloob-looban mo. Yan yung tinatawag na self-fulfilling prophecy. Kaya nga sinasabi ko now yung self-fulfilling prophecy is both ways hindi lang yan sa distraction mo or sa ikakasama mo. Nakabase talaga yan sa subconscious mo kung in alignment. Now, kung yung conscious mind mo may gustong gawin, tapos yung subconscious mind mo salungat sa gusto mong gawin, self-fulfilling prophecy. Hindi ka mag-i-start, hindi ka mag-take risk, tapos ang dami mong pinagpo-focusan, magse-self-sabotage ka, madali ka magalgal ng ibang tao, yayain ka lang uminom or yayain kang gumala, i-abandon mo na yung plano mo tsaka gusto mo. 'Di ba? Yung isang self-fulfilling prophecy, yung kagustuhan talaga ng conscious mind mo at ng kalooban mo in alignment, makukuha mo yung gusto mo. Kasi yun yung driving force mo yung subconscious mind So ang gagawin mo dun sa gagawin mo kung ano yung nilalaman ng kalooban mo, dun ka masaya, gagawin mo siya. Iisipin mo siya, sinobsess ka, tapos yun yung gagawin mo. Paulit-ulit. Actually, hindi ka nga mapapagod yun sa totoo lang Kagaya ng di ba may mga gumagawa ng YouTube dyan, tsaka mga video. Tagal na nila ginagawa, 20 years na. Kasi nga, yun yung nila talaga, passion. Yun yung passion talaga nila. Ibig sabihin, gusto talaga nila. Sure, may mga time na yung katawan mo pagod, tsaka minsan nabe-burnout ka. Burnout tawag dun, di ba? Pero kahit na ganun is parang wala ito talaga nagpapasaya sa akin tsaka ito yung gusto ng kalooban ko. Alam mo yung nangingibabaw yung ganun, as in yung kagustuhan ni God. Yun yung sinasabi natin, di ba? Yun yung sinasabi nilang purpose. Wala naman talagang purpose ang buhay, pero yung kagustuhan ni God, yung purpose sa kalooban mo na gusto mong ma-experience at gawin, yun yung gagawin mo, di ba? Ayan, kung gusto mo, pwede kita bigyan ng practical step kung paano i-reprogram ang subconscious mo. Doon naging useful talaga ang concept. Sige nga. So, ito practical at realistic paraan para repetition. Nabanggit na natin yan. Emotion plus visualization. Dapat may feeling. Itong emotion plus visualization, gagawin nyo to sa umaga at gabi. Ibig sabihin, yung utak nyo, yung patulog na, ibig sabihin, nasa theta state pa yung utak nyo. Tapos dun mo raramdamin yung mga gusto mo or gusto mo ma-experience. Visualize mo na nangyari na yung goal mo. Damhin mo, excited, confident, grateful. Mas mabilis pumasok ang subconscious kapag parang real experience siya sa utak. Pero hindi sinabi ni ChatGPT na dapat mong gawin to pagkagising tsaka pag matutulog na. Kasi pagka ginawa mo siya ng wake, yung subconscious mind mo, i-reject ka talaga dahil conscious ka, 'di ba? Habits, dito talaga nagbago ang 90%. Well, hindi mo magagawa yan kung hindi mo kagustuhan. Paano mo mababago yung habits mo kung walang inner dialogue na nagsasabi sa iyo na magbago ka, 'di ba? Environment, ito talaga malaki impact nito. Itong environment, kailangan umalis ka talaga sa mga bad influence.
Tapos kung makinig ka lang sa mga tao na positive, tsaka yung may growth. Yung may growth na yumaman, or yung nag-improve yung buhay, or naka-develop ng bagong skills, identify at palitan na ang mga limiting beliefs. Papalitan mo yung limiting beliefs mo. Ang focus nito, actually pangit nga yung suggestion ni ChatGPT. Ito yung pinaka-hidden na problema bakit hindi ko naabot goal ko. Hindi ako magaling, palitan ng natuto ako habang ginagawa. Oo, pero ang focus kasi nito yung good side. Ibig sabihin, nire-rewire mo yung focus mo. Magfo-focus ka lang manalo, yung good side mo, puro good side lang. As in, hindi talaga nag-i-exist yung mga bad na nangyayari or bad happenings. Peak state timing, pinaka-open ng subconscious bago matulog at pagkagising. Yun nga, nasabi ko na. So, lifelong mo tong gagawin ha. Hindi yung puro pasikat lang or sa una ka lang magaling na 1 week lang. Gagawin mo to lifetime na. So, paano? Hopefully, may natutunan kayo dito. Peace.